Hello, hello, Leo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 5 hanggang 11. May lumabas. Kunin natin. The Queen of Wands. This will be your core energy. Okay? So, ito po ang inyong January 5 to 11. So, let's begin. Inhale. And exhale, Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Leo ang sagot sa kanilang mga tanong and also ang mga mensaheng dapat nilang malaman for the week na ito. Okay? Queen of Wands, in your area of your overall energy. In the area of what you need to focus on, the Knight of Pentacles. In the area of what you need, you have the Fool card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Six of Wands. In the area of your near future, the King of Wands. Wow, King and Queen. Mamaya pag-usapan natin yan. In your challenge, you have the Chariot card. In your fortune, you have the Four of Cups. Wow, ang hinihintay ay darating. Congrats po. In your divine messages, meron po kayong Seven of Pentacles. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Leo, thank you po muna sa inyong donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ilan po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading for Leo dito sa ating channel. Salamat po. Thank you rin po sa mga nag-like and nag-comment sa bawat reading natin. Malaking tulong din po yan sa paglago ng ating channel. Salamat po. So, in the background of your reading, meron ka pong Ace of Pentacles. So, wow. This is a new chance. This is a new opportunity. Maaaring may perang darating, baka may magbayad sa'yo ng utang o may magpautang sa'yo. O kaya meron ka binbin na pera na biglang darating ngayon, no? So, asahan mo daw yung pagdating sa'yo na isang napakagandang biyaya na magpapapropel sa'yo forward. This is your chance. Kumbaga, ito yung napakalaking susi para makaabante ka na. So grab it, take it. Don't take this for granted, ha? And use it in a better use para sa magandang andar ng buhay mo this time. Okay? Congrats po. In the background of your energy, meron kang card of the week. Support. Seek support. You don't have to bear everything alone. So sabi dito, kung meron kang bagong gagawin, huwag ka daw mahiyang humingi ng tulong o kaya suporta sa ibang tao para lalong lumakas ang loob mo at magawa mo siya ng tama. Okay? Especially in your core energy, meron kang Queen of Wands. Alam ko na kapag may sumusuporta sa'yo, may moral support na binibigay, tiwala, hinahype ka ng mga kaibigan mo or na family members mo, alam ko na kaya mo ito. You have the Queen of Wands. The confidence, the power, the beauty, the aura, the charm na meron ka, ilalabas mo yan this time. Well, you are the fiery sign, the king and queens of the whole signs sa ating tarot, diba? So sabi dito, gamitin mo yung passion mo, gamitin mo yung fiery element mo to get what you want. Okay? Keber ka na sa ibang tao, kung ano man sabihin nila, kung ano man gawin nila. Huwag ka nang mag-alala dyan. Huwag mo nang dibdibin, huwag mo nang isipin pa yung judgment nila. For as long as masaya ka at talaga namang ine-enjoy mo tong ginagawa mo, keber sa ibang tao. May new opportunity, kaya be smart. Be confident para ito yung magamit mo ng tama at tumagal sa buhay mo. Okay? Importante yan. Clarify natin. The King of Wands being clarified by, bumaliktad. The Queen of Cups. Yes. Sabi dito, sundin mo ang puso mo. Kung ano magpapaligaya sa'yo, yun ang aksyonan mo. Yun ang unahin mo. Hindi daw masama na unahin muna this time ang pansariling kaligayahan. Kasi deserve mo naman yan eh. Siguro parte yan ng New Year's resolution mo, no? Na God, this time, starting this year, uunahin ko yung pang-akin. Uunahin ko yung magpupuno sa kasiyahan ko. Because for a very long time, nagsakripisyo ka for your family. Now, ikaw naman. Okay? So, tanungin kita, Leo, i-comment mo sa baba ha, ano yung mga bagay na pansarili mo na gusto mong magawa this year?
starting this week, no? Na magtatanim ka na ng pundasyon tungkol sa mga bagay na yan na labis mong ikakasaya. Comment down below because it will happen for you kapag sinulat mo. Kung ano man yang magpapaligaya sa'yo, write it down. It will be fruitful in your life. Okay? Congrats po. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles, sinasabi po ng yung spirit guides na dapat daw yung mga plano natin may kaakibat na hakbang. Hindi pwedeng nakahinto ka lang dito at pinagmamasdan mo lang yung plano mo, yung idea mo, pero wala ka namang ginagawa na big move para ito'y ma-bring down into your reality. Okay? Kailangan daw natin this time around, Leo, to make a decision na okay, ito yung plano ko, ito yung idea ko, what happens next? Ikaw, tanungin kita, sa mga plano mo at idea mo, paano mo yan hahakbangan? Ready ka na ba? Sigurado na ba yan? Aplansyado na ba lahat-lahat? And then, kung ang sagot ay oo, ano yung first move mo? Kasi, kinakailangan to ng effort in your part. Hindi to mangyayari kung walang paggalaw mula sa'yo. Tulad nga ng sinasabi na, galawin mo na yung baso. Ikaw, galawin mo yung baso para ito'y maganap na for you. Okay? The Knight of Pentacles, paki-clarify, Holy Spirit, Spirit Guides. You have the Ace of Pentacles. Yes, binalik tayo dito sa blessing na to. Sabi niya, magplano daw ng mabuti. Bago humakbang, dapat planchado yan. Huwag kang gagalaw na hindi ka sure at huwag kang gagalaw na hindi ka sigurado. Okay? Because baka masayang itong blessing na ito. Kaya you need to focus sa kung saan mo to dadalhin. Example, merong nagbigay sa'yo ng opportunity na magkaroon ng sarili mong pwesto sa palengke. Matagal mo nang gustong gawin yan. So, pagplanuhan natin, ano yung mga dapat mong gawin doon to make sure na tatagal ka doon sa pwestong yun at lumago ng lumago ito. Kaya yung idea dapat aksyonan para magbunga ng maganda. Okay? Importante to, isa-isip mo para pag dumating yung opportunity, alam mo na yung gagawin mo. Hindi ka na maantala, hindi ka na madedelay. Okay? Pero, importante dito, dapat daw, ikaw ay dahan-dahan lang ha, huwag ka magmamadali para kung ano man tong aasikasuhin mo ay hindi mapurnada. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Fool card. The Fool card, sabi dito, kailangan mo talagang sumugal sa buhay. Mag-try ka na ng mga bagong bagay na ikakaunlad mo. Alam ko nang galing ka na sa isang medyo stagnant na ng energy. And lahat ng ginagawa mo parang paulit-ulit lang. May pattern na eh. Ramdam ko yung pattern. Kaya parang kailangan mo nang kumawala dyan. Kailangan mo na ng bagong hangin, bagong lugar, bagong pagkakataon. At nagre-require ito ng tapang mula sa'yo. Ang tanong, ready ka na bang mag-risk ng something? Ready ka na bang tumalon sa bagong journey? Or mananatili ka dyan sa kinalulugmukan mo na walang growth o walang asenso? May darating na new opportunity. Kaya you need to be brave enough to take a risk and to gamble on this because nakita ko, ito na yung chance mo for growth and expansion. Okay? Clarify natin. Full cards being clarified by the Ten of Swords. Yes. Lagi mo daw alalahanin, Leo, yung mga pinagdaanan mo in the past na sobrang sakit. Na talagang pinadapa ka, pinahirapan ka, na akala mo hindi ka na makakabangon. Pero heto, nakabangon ka, nakabawi ka. So, lagi mong isipin, hindi na ako babalik dito. Kaya I want to really take a chance, make a bold move to fight for my life para ito'y hindi ko nasapitin. Okay? Magbalik tanaw ka for the past 10 days, 10 weeks, or 10 years. Kung saan ka talaga sobrang nahirapan. Sabihin mo sa sarili mo na, hindi na ako babalik dito. Lalarga na ako. Susubok ako ng mga bagong bagay para buuin ko yung empire ko para magkaroon na ng katuparan yung gusto ko. Okay? Kasi kung hindi ka gagalaw, babalik ka dito. No? Mapipin down ka na naman ng mga espada na yan. So make sure na ikaw ay go-getter this time and you are not afraid of something new. Okay?
In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Six of Wands. Si Six of Wands, sinasabi ng yung spirit guides na kailangan daw nating alalahanin lagi yung ating goals. Ano ba yung pangarap mo ngayon? Makabili ng bahay? Ma-promote? Sa'yo mabigay yung biggest project ng kliyente? Makabenta ng 10 kondo? Ano ba yung goal mo this time na gusto mong maging successful? Ito ang dahilan kung bakit tumatapang ka ngayon. Kung bakit nilalaksan mo ang loob mo at binabalik mo sa sarili mo yung kumpiyansa at yung pagmamahal sa isang bagay. You're actually trying to find the happiness. At yung happiness na to ay mag-uugat sa yung tagumpay. Kaya ngayon, Leo, sabi ng yung spirit guides, tantanan mo na yung pakikinig sa ibang tao, especially kung sila ay mga negang tao. Hindi mo deserve na makinig sa kanila. Hindi mo deserve na lagi na lamang mahirapan ka or mapigilan ka ng kanilang mga opinion. Always find the right people that will support you para lumakas ang loob mo at ituloy-tuloy mo to hanggang dulo. Because the opportunity is lying here. Kaya we need to give our full effort, full attention para ito yung maganap sa buhay mo. Okay? I-clarify natin. Six of Wands. Pa-clarify Holy Spirit, Spirit Guides. You have the Devil card. Okay, yes, masyado mong iniisip yung mga kanigahan. Probably, baka ikaw din to, no? Masyado kang maraming negative self-talk, masyado mong iniisip yung judgment ng iba, nagpapakadena ka sa perfectionism or sa expectation ng ibang tao. Maaaring marami ka ring pressure na nakukuha mula sa pamilya, sa mga kapatid, at sobra-sobrang nakakasakal na yan. Kaya sabi dito, get out of that shell, get out of that chain. Make sure na ikaw ay masaya sa ginagawa mo at huwag kang papapigil sa mga taong nega or mga taong naiinggit sa'yo. Okay? Importante yan this time. In your near future, meron po kayong the King of Wands. Si King of Wands, sinasabi ng yung spirit guides na kailangan talaga tayo ay maging CEO ng buhay natin. Ano ibig sabihin nun? Dapat gamay na gamay mo kung ano yung mga bagay na gusto mo, kung ano yung mga bagay na ayaw mo, kung ano yung mga bagay na bumabalakid sa mga pangarap mo. Kailangan alam mo yan. Kailangan clear sa mind mo yan para madali mong ma-pinpoint at madali mong maiwasan para hindi maapektuhan yung mga bagay na gusto mong i-create sa buhay mo. May pangarap ka may dream ka and meron ka nang naiisip na plano. Pero at some point, ramdam ko yung kaba mo at alinlangan kung magaganap pa siya. Pero sabi dito, kumapit ka lang. Kumapit ka sa dreams mo. Hold that vision. Kung talagang pangarap mo yan, gawin mo ang lahat na magagawa mo para maabot siya. At wag mo nang hahayaan pa na mapigilan ka ng ibang tao dahil lang ayaw mong ma-judge o ayaw mong mahusgahan. Other people's opinion ay walang bigat pagdating sa mga pangarap mo. So please this time, do what makes you happy and approach your dreams with motivation, dedication, kumpiyansa ng loob. Okay? Importante yan. Clarify natin siya. The King of Wands being clarified by the Tower card. Yes, things will change kapag talaga na-realize mo na yung dapat mong gagawin. Kasi for a very long time, ramdam ko dito na naging sunod-sunuran ka lang din sa ibang tao para lang maging peaceful, maging payapa ang lahat. Sometimes, nagpapaubaya ka na or you're just comfortable with your comfort zone na ayaw mo nang sumugal. Sabi dito, magbabago lang ang kapalaran mo kapag tinupad mo na yung dream mo or kapag nilaban mo na yung plano na yan. Because, sabi dito, doon lang mag-uugat yun talagang totoong pag-angat ng buhay mo. Sabi dito, sa kabila ng mga pagbabago sa buhay na mangyayari, kailangan daw tayo ay nakafocus sa ating goal. Example, pangarap mong makapagtrabaho sa gantong kumpanya, kaso nagpalit kayo ng bahay, mas lumayo kayo. Kumbaga parang 2 hours ang nilayo mo sa job na yon. So, kailangan panatilihin mo pa rin yung vision mo. Kung ano man yung mga pagbabago, hindi to makakahadlang sa gusto mong mangyari. Okay? Importante yan. In your challenge, meron kang Ride the Storm rather, and Shadow Alchemy. Sabi dito, daanan mo lang yung bagyo. Yung chaos, yung turbulence, yung
rough road, yung lubak-lubak, daanan mo lang yan, wag mong hintuan, wag mong indahin, sakyan mo lang yung agos, and you will reach yung panahon kung saan lahat ay payapa na. Kaya ngayon, sinusubok ka ng kapalaran mo. Hanggang saan ang kayang gawin ni Leo para maabot ang pangarap niya? Hihinto ka ba pag may lubak? Hihinto ka ba pag may problema? Siyempre hindi. Dedire-diretso ka. And turn your shadows into gold by shifting your awareness. Yung mga bagay na pilit mong kinakahiya, mga bagay na pilit mong kinakatakot tungkol sa sarili mo, na akala mo kahinaan mo, baguhin mo yan into your strength. Example, mahina ka sa English, ayaw na ayaw mo mag-apply doon kasi sabi mo, baka pagtawanan ka, ganyan-ganyan. Pero sabi dito, gamitin mo yung kahinaan na yun into your power. Ipakita mo sa kanilang lahat na hindi nga ako marunong pero at least I try. So lumalabas yung determination mo at fighting spirit mo at magagamit mo yun para baguhin ang kapalaran, makalagpas ka sa hirap. Okay? In your challenge, meron kang the Chariot card. Chariot card, nakita ko rito, parang atras abante ka. Tukol sa mga bagay na gusto mo. Ngayon, gusto mo, bukas ayaw mo na. Sa isang araw, gusto mo nang lumaban, nakapagplano ka na, pero pagdating doon, uuwi ka na, aatras ka na ulit. Paiba-iba ka ng isip, Leo, when it comes to your dreams, when it comes to your plan. And dito, sinasabihan ka na yung spirit guides, huwag mong sayangin tong paparating na blessing. Kailangan mong lumaban, kailangan mong umabante kasi nandoon ang kapalaran mo. Iwanan mo na sa past yung mga bagay na sumisira sa iyong diskarte. Hindi mo kailangan yan. Ang kailangan mo ngayon ay lakas ng loob, determinasyon, at tiwala sa iyong sarili na lalaban ka. Support are all around you. May mga taong susuporta sa iyo para gawin to. So kumbaga, hindi ka nag-iisa. So ngayon, pag alam mong kailangan ng iwanan ng isang bagay, iwanan mo na yan. Most especially kung ramdam mo na wala na, hindi mo na masasave. You need to charge forward to something new, to better your life, and to give yourself a chance for something na talaga magpapa-level up sa'yo. Meron iba sa inyo parang magka-travel, magbabakasyon, or lilipat ng ibang lugar, lilipat ng ibang bansa, and parang naka-hold ka pa ngayon because kailangan mo nang ihanda ang sarili kung ano talaga ang pipiliin. Okay? Chariot cards being clarified by the King of Cups. Meron kang dalawang kings dito, the King of Wands and the Queen of Wands. Parang sinasabihan ka na meron kang tao sa buhay mo, maaaring lover mo, partner mo, na makakatulong sa iyo ha, para isa katuparan yung dream mo na yan. So kumbaga, meron kang katuwang sa buhay, pwedeng kapatid mo rin yan o magulang na magiging helping hand mo in accomplishing this new journey. Kaya kung nag-iisa ka ngayon, makakahanap ka ng taong handang umagapay sa'yo para maituwid yan. Okay? Here, you also have King of Cups telling you kalamahin mo ang iyong emosyon, Leo. Minsan, sobra kang takot. Minsan, sobra kang palaban. Kaya, lalo kang tumatagal. Atras, abante. So, sabi dito, kalma. Kalma, relax. Think of the best solution na hindi ka maapektuhan ng iyong emosyon. Kasi minsan, masyado ka lang galit o kaya minsan masyado ka lang pagod. Kaya yung desisyon mo pamali-mali. Pero ngayon, pinapayuhan ka, kontrolin mo ang iyong emosyon at dapat hindi yan nakakabalakid sa ginagawa mo. Especially sa pag-advance forward mo sa buhay. Huwag mong hayaan na madungisan ang iyong magandang journey nang dahil lang napikon ka, nainip, nairita, o nagalit. Control your emotion so that things will set off in the right motion. Okay? In your fortune, meron kang uncovering treasure and stepping into power. Sabi dito, tinan mo siya, naghukay yung dragon, nakita niya agad yung treasure sa ilalim. At hindi ganun kalalim yung hinukay niya. So parang anong lesson dito? Huwag mo laging isipin na mahirap yung goal o mahirap makuha yung outcome. Minsan kapag sinubukan mo lang, doon mo marirealize na, ay, kaya ko pala to. Kayang-kaya ko to, doable to. Makukuha ko agad yung goal ko dito. So, ang sabi dito, step forward. Take action and you will see na kayang-kaya pala yung balak mong gawin. Okay? You also have stepping into power. You are strong beyond measure. Yes, hindi ka mahina, hindi ka talunan, hindi ka nakokontrol lang iba.
Kayang-kaya mo maging independent, maging fiery, maging outgoing, maging self-assured, maging passionate sa mga bagay na ginagawa mo. You are the king of your life. So, maging CEO ka ng buhay mo para lahat ng bagay ay kontrolado mo at magawa mo yung gusto mo. Okay? In your fortune, meron kang the Four of Cups. Sabi dito, kung ikaw man daw ay pagod na at sobrang dismayado na sa lahat ng ginagawa mo sa buhay and nawawalan ka na ng pag-asa, don't worry anymore because may darating na bagong bagay. Ito talaga yon. Yung bagong bagay na to magdudulot sa iyo ng kaching-kaching at bountiful na gift sa buhay mo. A blessing indeed. So sabi dito, wag mo na daw pang hinayangan paliyo yung mga bagay na natapos na. Yung mga bagay na wala nang pinatunguhan kasi may bagong darating para sa'yo. A new opportunity, something na siguro hindi siya kamukha ng inaasahan mo, iba ang itsura niya, pero sa huli, marirealize mo, ay, ito talaga yung para sa akin. Kasi bigay sa'yo to ni God. So, wag mong sayangin na paparating na ito. Grab it, take it, and make use of it para makalimutan mo na yung mga hinanakit mo in the past. Okay? Clarify natin siya. The Four of Cups being clarified by yun, tumilapon. The Six of Wands. Yes. Wow. You have 6 here telling you talaga na palagpas ka na sa isang mahirap na parte ng inaasikaso mo at unti-unti ka nang aasenso, unti-unti nang gagaan yung sitwasyon mo. Para po sa iba, sinasabihan kayo, mag-reflect ka nga, Leo, for the past 6 weeks, 6 months, o 6 years. Tingnan mo mabuti kung ano na yung improvement sa buhay mo. Ano yung mga bagay na dapat nang tigilan na parang na-realize mo, teka, mali pala yon. O kaya yung mga bagay na dapat nang tigilan, itaboy na hindi pala may saysay sa buhay. O kaya kung ano naman yung mga bagay na ginagawa mo noon na hanggang ngayon ay nakakabuti para sa'yo, yun ang ituloy mo. Your reflection will be a key para mahanap mo talaga yung success mo this time. Okay? So, Six of Wands clarifying our Four of Cups, sinasabi dito, kapag niyakap mo yung bagong blessing, magtutuloy-tuloy yan sa iyong tagumpay. So, ngayon, habang nag-uusap tayo, kung ano man yung mga lumipas na hanggang ngayon inaasahan mo pa rin kahit wala ka ng pag-asa doon, kalimutan mo na, yakapin mo ang bago na magdudulot sa iyo ng napakagandang success and victory. Okay? Congrats po. I-claim mo to. Something new is coming that will lead to my victory. Sulat mo yan sa baba, it will be yours. In your divine messages, meron kang expect a powerful change. Talaga magbabago na ang buhay mo from hikahos at pagabagsak to bagong opportunity na talagang mag-redirect ng buhay mo sa bagong bagay. So, pagbabago yan, change that you need to really expect this time. You also have your commitment is being tested. Yes, sabi ko nga sa inyo, tinetest ka lang ni universe kung hanggang saan mo dadalhin yung mga bagay na kaya mong gawin. So, don't be discouraged o wag ka masyadong masaktan porque may mga tao sa paligid mo ang very nega, no? Panahon to para lalo kang lumaban, kapitan mo yung sarili mo, to hold your vision hanggang sa maabot mo siya. Okay? In your divine messages, meron ka pong the Seven of Pentacles. Si Seven of Pentacles, sinasabi dito na maging matyaga ka sa mga bagay na hinihintay mo. Walang bagay na instant. Well, noodles, no? Pero sa totoong buhay, sa ating mga pangarap, sa ating mga goals, hindi pwedeng instant. Kailangan daanan natin yung proseso at patuloy tayong manalig na maging matatag habang hinihintay natin yung pagdating nito in God's perfect timing. Sabi nga dito, your commitment is being tested. So, tinetest ka lang ni universe sa kung hanggang saan ang kaya mong dalhin para sa pagbunga ng mga ito. Kasi kung ikaw yung uri ng tao na bigla-bigla ka na lang mag-quit, sayang to, no? So ngayon, kapitan mo, be dedicated, be committed sa mga bagay na hinihintay dahil sooner or later, mabubunga din yan at makukuha mo rin yung matamis na resulta nito. Okay? Seven of Pentacles. The Knight of Cups. Yes, your heart, your dedication, yung talagang pananalig mo, buong puso, buong isip, buong kaluluwa sa hinihintay. Nakita ko dito sabi ng yung spirit guides, kapag mahal na mahal mo yung isang bagay, mamahalin ka rin yan pabalik. Kaya yun ang kailangan mong gawin this time. Face your emotions,
Alamin mo kung ano pa yung pwede mong gawin para ito'y mapabuti, mapabilis, mapaandar, para magbunga sa'yo ng karapat-dapat. Okay? Congrats po para sa inyo. Outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have desk. Pay attention to your work. Yes, kayod-kayod, trabaho-trabaho. Diyan mag-uugat ang iyong kaperahan. You also have turkey. Someone is behaving stupidly. O, meron daw tao sa buhay mo na engot-engot at tanga-tanga. It's either hayaan mo na lang siya at wala ka na magagawa sa kanya, or kung kaya mo, kotongan mo para magising. Okay? Another message of wind chimes, peace and harmony. Wow. Meron daw pong katahimikan at talagang magandang samahan sa buhay mo this time. Claim it so that you will have a good relationship with your family, friends, co-workers para maging smooth sailing ang lahat para sa'yo. You also have April o mga Leo. Meron ba sa inyong importance ang buwan ng Abril? Halimbawa, birthday na kapatid, birthday ng anak, o kaya anniversary. Kung yes po ang sagot ninyo, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman po, ibig sabihin, meron kayong milestone sa buwan ng Abril. Okay? Ang outcome ni Leo for January 5 to 11, the 5 of Pentacles. Talagang pagbabago. Number 5 is a number of change. Inevitable change. So sabi dito, huwag mo nang bigyang buhay pa yung mga weaknesses mo. Ang kapitan mo yung strength mo. Kung saan ka magaling, saan ka mahusay, kung saan talaga na-energize ka, doon ka kumapit. Pero yung mga weaknesses mo, yung mga kahinaan mo, nako, wag mo i-big deal yan para hindi mo ma-attract yung heaviness or hirap. The more na may struggle dito, the more na kailangan mo lagpasan, tulayan. May darating na opportunity. And this money or opportunity or door ang magbubukas sa'yo ng bagong landas away from this struggle. Kaya kung kumakaharap ka ngayon, Leo, sa hirap, sa pagod, sa kayod, makakaasa ka magbabago na yan at magkakaroon ka na ng maluwag damdamin patungkol sa pinaghihirapan mo. Okay? Congrats po. Clarify natin. The Five of Cups being clarified by the Knight of Wands. Yes, Knight of Wands, siya po ay deliverer of good news. Magdadala siya sa iyo ng isang magandang balita tungkol sa pinaghihirapan mo. Some of you, naghihirap sa dokumento, naghihirap sa isang nilalakad na papeles, o kaya meron kang inaasikaso na pabalik-balik na, sobrang tagal na, at parang kapos na kapos ka ngayon lahat na naibigay mo. Pero may darating na magandang balita na labis-labis mong ikakasaya at ito yung sagot sa struggle mo this time. Kaya ngayon, habang nanonood ka, Leo, ito ang malaking sign para sa'yo. Your struggle will be over soon dahil sa pagbabago and good news sa darating na magpapanumbalik na excitement sa puso mo. Kaya, relax ka lang. Daanan mo lang yan. New opportunity will arrive and you will be excited on this new journey moving forward. Kaya ngayon, para makawala ka talaga dito, sabi ng yung spirit guides, mag-experiment ka naman, mag-explore ka naman, try new things, be adventurous, at lagi mong i-enjoy yung buhay mo para hindi mo naramdaman tong struggle na to. Kasi kung lagi kang naka-pinpoint sa struggle, talagang mag-struggle ka. Pero kung sa trabaho, nag-e-enjoy ka lang, hindi mo dinidibdib yung mga bagay-bagay, gagaan yung mga daladalahin mo. Okay? So, napakagandang outcome ito para sa iyo, Leo. Saan po kayo nakaresonate? Comment po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Ito po ang iyong January 5 to 11. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages at dapat malaman ng mga mahal kong Leo. See you again next time. Salamat po sa inyong pagtutok hanggang dulo, mga mahal kong Leo. I love you. This has been James for James Tyler PH. God bless everybody.